Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, pag-usapan natin yung tatlong karaniwang mga dahilan kung bakit na-demonetize ang page or profile account nyo or natin dito kay Facebook. So well guys, palagi po tayong magpapaalala dito sa ating YouTube channel no, regarding sa ating monetization, especially sa Facebook, kung ano nga ba yung mga dapat natin tandaan. At guys, kung yung mga video natin is nakatulong, please don't forget or consider subscribing kung bago lang po kayo dito. So, maraming mga creators ang nagugulat lang bigla-bigla. Yung pag-check mo ng inyong monetization status is naging yellow or red na siya. Or yung merong notification, your page is not eligible to earn or merong mga unresolved issues. So, ito yung tatlong dahilan or mistake na dapat nating iwasan. Number one, diretso kagad tayo guys dito. Yung tinatawag na reuse content o yung paulit-ulit na video. So ano nga ba ito? As a content creator na nagsimula din dito kay Facebook, ginawa ko din po ito. Yung nagre-re-upload ako ng mga unoriginal. Actually, until now naman, may ina-upload pa din ako na mga similar videos or reuse content. But again, meron na tayong ginagawa ng some editings na for enhancement ng video. Like for example, yung music, yung audio, or meron tayong tinatawag na meaningful commentary. So pwede nyo po yung i-consider. Kung mahilig ka mag-re-upload ng videos na hindi mo mismo ginawa, lalo na mula sa ibang creators or platform, automatic po yan red flag kay Facebook. Si Facebook gusto talaga niya yung original content and valuable content, hindi recycled content. Yun yung gustong-gusto ni Facebook. So, paano tayo makakaiwas dito? Kung tayo ay nahihiya na magpakita sa camera, make it sure kung gagawa tayo ng mga commentary, videos, or tawag dito, yung papaliwanag natin kung ano yung natutunan natin sa mga video or gusto natin i-share. Lagyan natin ng editing kasi sobrang namang dali na din download ng mga editing application. Yun nga lang may bayad sa mga premium tools. Pero madali lang naman guys, usually mag-layer, 'di ba, mag-add ng voice over. So, pwede niyo i-consider 'yon. Okay? So, ito ay isang halimbawa. Ayan, basahin ko lang. May isang creator na nag-upload ng viral TikTok compilation at nakaipon ng million of views. Kahit po magkaroon ng million of views, then suddenly or isang araw na lang biglang na-demonetize yung account niya. So ano yung dahilan nun? Dahil nga po sa unoriginal content na kinonfile niya yung mga videos na walang proper enhancement or editing or hindi nagkaroon ng meaningful enhancement. Ito nga yung proper tawag dito, commentary or reaction videos. So make it sure nandun tayo sa mismong video, i-react natin kung ano yung matututunan, kung ano yung sa tingin yung may i-share nyo para mas maging meaningful yung video na yon. So, paano natin ito may iwasan? Ayan, gumawa ng sarili mong videos or kung magre-react tayo, siguraduhin may original commentary at value ang content na ginagawa natin. So, palagi nating tandaan yan. Alam naman natin na usually yung mga nagba-viral talaga is yung nag-viral na dati. And then, kung gusto nyo yung i-commentary, lagyan ng reaction video, make it sure, under siya ng fair use. Okay? So, number 2, eto, nagawa ko na din to. Clickbait or misleading content. Yung clickbait, guys, ito ay similar rin na nagagawa natin sa title or thumbnail ng ating mga video or content. Ano ba ito? Kapag may thumbnail, iba yung actual content. Sample, yung title mo, kikita ka ng ganitong kalaki, pero unexpected ng naka-experience is hindi naman pala. So, misleading siya. Actual, ang title mo ay exaggerated or hindi totoo. So, yon. Facebook can limit or remove your monetization. So, yun nga, pag sinabi natin nililimit na ni Facebook yung ating visibility, hindi na yan sinasuggest sa wider audience. Kumbaga, nagiging invisible na yan sa millions of users dito kay Facebook. So, hindi na siya nakikita
So, ingat po tayo. Baka din mawala yung monetization natin kapag pinagpatuloy natin yung mga misleading or clickbait na mga thumbnail and title. So, isa tong halimbawa. Number 1, isang creator ang nag-upload sa video na may title. Grabe, nasunog ang buong mall sa Maynila. Ayan, yung mga capital letter lahat yan. Tapos, ganun yung yung thumbnail or yung caption or title. For sure, clickbait. Pero ang totoo, maliit lang nasunog sa isang food stall. Yun yung nangyari. So, nireport siya ng viewers, bumaba ang trust ratings niya at na-restrict ang monetization. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, no? At ito pa, yung pinaka-latest na mga happenings ngayon, lalo na more on politics issue ngayon dahil malapit na yung election. Huwag po tayo magpakalat ng mga fake news regarding sa mga politicians. Alam naman natin, sobrang dami na nagpo-post regarding dyan and yung current issue natin na kinakaharap, no? Marami. So, iwas po tayo muna mag-share ng mga legitimate na mga articles or posts or hindi dapat yan altered content. Make it sure dapat mag-base tayo dun sa mismong stories, no? Kung ano nga ba yun talagang nangyari, kung saan in-interview, anong page or anong network in-interview. If ever ma-question po kayo, meron kayong documents or meron kayong mga info regarding doon. So, wag lang kayo guys basta mag-post ng altered or inedit nyo yung mga post tapos ipopost nyo. For sure, meron po yung mabigat na kaso regarding po dyan sa fake news. So, maging maingat po tayo. Paano naman may iwasan yung clickbait or misleading content or caption? Gamitin ang tamang title at thumbnail at may mga kaugnayan sa content mo. Mas okay honest engagement kaysa sa misleading views. So, tama naman, di ba? So, kailangan talaga natin maging honest yung engagement o kung ano talaga yung pinoportray ng title or thumbnail mo dun sa video. Okay? So, yung last natin na dahilan kung bakit tayo guys, di ba, nagkakaroon ng, ng demonetized na content. So, ito. Ayan. Community standard violation. So, ano nga ba ito? Meron po tayong mga policy dito kay Facebook. Number 1, meron po yung partner content policy. Yung isa naman is yung, partner policy violation and then yung content policy violation. So, yung pinakahuli, yung community standard violation. Sa tatlo po na ito, mostly po kapag po community standard violation, automatic demonetize yung account or napaplug yung video. Ano nga ba ito? Kapag may content na may mga violence, fake news, hate speech, adult content, or copyright music, ito yung siguradong pagbagsak ng page mo. So, be very careful, mindful sa mga pinopost natin na video. Kung ito is makaka-cause sa alarma sa mga followers or viewers mo, posible malaki ang apekto nito sa inyong page or profile. So, ito yung isang halimbawa. Isang gaming creator ang gumamit ng copyright background music sa video niya. Nung una okay lang, pero isang araw bigla na lang na-demonetize ang buong page niya dahil nga sa copyright violation. So, alam naman natin yung mga sikat na kanta talaga, nagte-trending talaga yan. So, malaki yung potential na tumaas yung views. But, yung pinaka, cons neto, yun nga, pwedeng ma-demonetize yung ating page or profile. So, paano ito may iwasan? Gumamit ng royalty-free music or kung meron kayong creator studio sa Facebook. So, gawin nyo, pili kayo doon ng best or suitable background music na mapipili nyo doon at yun po ang i-download at i-attach nyo doon sa video bago nyo siya i-upload. Siguraduhin sumusunod po tayo sa community standard yung ating mga posts or mga content. Okay? So, palagi nating tandaan, si Facebook is sobrang strict pagdating sa monetization. Kung gusto mong kumita tuloy-tuloy, dapat i-follow natin yung mga polisiya niya dito. Gumawa ng original, high quality, and engaging content.
Okay? So, kung naka-experience po ba kayo ng demonetized na account or page nyo, mag-comment po kayo dito sa ating comment section para po ma-share natin kung ano yung mga ginawa natin na way para bumalik yung monetization ng ating page or profile. So for now, sana nakatulong po ang paalala na ito, no? Yung tatlong bagay na karaniwang ginagawa ng mga creators natin kaya tayo ay nade-demonetize dito kay Facebook. So yun lang guys, maraming salamat. See you again sa next video. And don't forget to click subscribe button and palike na din po ito. Maraming salamat. See you again. Bye-bye.